A homeless black boy saved a dying woman. Unaware she's a billionaire. What she did next shocked everyone. She crawled through the storm to mourn her daughter and collapsed alone, ready to die. But barefoot homeless boy just 4 years old dragged her from the mud, kept her alive and unknowingly saved a billionaire. What she did after waking shocked the entire world and changed his life forever. Before we dive in, let us know in the comments what time is it and where are you watching from. Let's start. The rain didn't just fall. It hammered the earth like it wanted to erase every trace of life left on that lonely lakeside, and Sarah May, 86 years old, wrapped in a thin brown shawl, finally reached the place she had forced herself to return to after 40 years of running from it, her daughter's burial site. No body, no grave, just the exact stretch of muddyland where her girl had taken her last breath. She dismissed the guards, she dismissed the driver. She told them with a shaking voice, "This is private. Leave him." And because she was Sarah May, the billionaire philanthropist, the woman whose name opened governments, they listened. Now she was on her knees, fingers sinking into freezing mud, heart fluttering unevenly inside her chest. She clutched the wet soil where her daughter had died and whispered, "I'm sorry. I'm so sorry." But grief is heavier than bodies and heavier than rain. Her vision blurred. Her chest tightened. Her breath turned sharp and thin. Then she collapsed forward, hands sprawling in the mud exactly like the image shows. Rain struck her back, soaking through the shawl until her bones felt carved from ice. The world should have ended there for her. But then a sound, the creak of an old wooden door. A boy stood in the doorway of the shack, barefoot, skin muddy, lilac-colored shirt hanging off his tiny frame, patched and torn. 4 years old at most. He stared at her, eyes wide, confused, defensive, like a wild animal that learned too early that softness was dangerous. For 2 weeks, he had been completely alone. His mother's body had grown cold on that shack's floor. He remembered shaking her, calling her name, begging her to wake up. She didn't. He dragged a blanket over her because he didn't want the flies to come. He hadn't spoken since. He barely ate, barely slept. And now another body lay in the rain. Sarah lifted her head a fraction and whispered, "Not help, not please, not anything that might save her, but her daughter's name." A trembling, choking, broken whisper. Kay froze, his stomach twisted in fear. Well, why is she making that noise again? He muttered to Noon, remembering how his mother's voice cracked hours before she died. He took one small step outside. Then another rain soaked his teeny curls instantly, ran down his face like tears he refused to shed. "Stop," he whispered at the old woman, voice shaking. "Stop doing that, please." But Sarah's eyes rolled back. Her body slumped sideways. Her muddy hand slipped deeper into the ground. The fear hit Kay so hard it knocked the air from his chest. He couldn't watch this again. Not again. Not another person dying in front of him. "No," he yelled, his voice thin and hoarse. He sprinted across the mud, feet sinking with every step, nearly falling with the weight of the rain. The old woman looked impossibly heavy, far heavier than his mother had been. "Don't die," he whispered. "Don't die like Mama. Get up." He grabbed her wrist. It felt cold, too cold. His heart exploded with panic, his breath came in sharp bursts. He braced his whole body and pulled. The rain made her shawl slippery, her clothes waterlogged, her body limp. His thin arms screamed with pain. His muddy feet skidded backwards, but he kept pulling. "Move. Please move. Please, please." Each word came out with the desperation of a child who already knows what death looks like. The mud fought him. Gravity fought him. The storm fought him. But Kay dragged her inch by inch until her shoulder hit the wooden step of the shack. He tried to pull her up the step. Failed. Tried again. Failed harder. "Get up," he cried, voice cracking as he clawed at her shawl.
lifting with every ounce of strength inside his teeny body. You can't sleep here. You can't. You'll die. Don't do that again. He slipped. Face hit the wood. Blood mixed with rain. But he pushed himself up, shaking, wiping the mud from his eyes with the back of his hand. He wrapped both hands around Sarah's arm and pulled with a scream, one final heave. Her body slid over the step and toppled inside. Kay collapsed beside her, panting, arms trembling violently. For a moment, he didn't move, he just stared at her, terrified. Her eyes were closed. Her chest barely moved. No, 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 he muttered, crawling closer. Wake up. Do you hear me? Wake up. His hand slapped lightly, then harder against her cheek. He didn't know what see it was. He only knew what he saw his mother do once when someone fainted in the market. Wake up, old lady. Wake up. Thunder cracked overhead, vibrating the thin wooden walls. Kay pressed his ear to her chest just like he used to press it against his mother's when she was sick. He heard something. Not a word, not breathing. A faint, struggling beat. He gasped. Okay, I'll fix it. I'll fix you. Don't he grabbed the ragged blanket from the corner of the shack, his mother's blanket, and dragged it over Sarah. He tucked it around her with frantic. Magulo ang kanyang mga kamay. Pinunasan niya ang tubig sa mukha ng matanda gamit ang manggas ng kanyang kamiseta. Inalog niya ang balikat nito, unay marahan tapos mas malakas. Huwag mo rin akong iwan, bulong niya, tuluyang nabasag ang tinig. Hindi tumugon ang katawan ni Sarah. Lalong humina ang kanyang paghinga. Lumuhod si Kay, nanginginig ang maliit na katawan, nakatitig sa kanya na puno ng takot at katigasan ng loob, halong emosyon na masyadong mabigat para sa isang 4 na taong gulang. Muling bumulong, nababasag ang boses sa pagod, takot at kalungkutan. Pakiusap, huwag kang mamatay sa harap ko. Hindi ko kayang panoorin ulit iyon. Humugong ang hangin sa mga siwang ng sirang dingding. Nanatiling walang galaw si Sarah, at si Kay ay naupo sa tabi niya. Ayaw gumalaw, ayaw pumikit, ayaw lumayo. Sapagkat noong huli siyang lumayo sa isang taong mahal niya, hindi na muling nagmulat ang mga mata nito. Yumanig ang barong-barong sa bawat hampas ng hangin, at tumutulo ang ulan sa bubong sa malamig na guhit. Ngunit tumanggi siyang gumalaw, tumanggi siyang pumikit ng matagal, tumanggi siyang muling mawala ng tao sa dilim. Mabagal ang oras. Ang minuto'y parang oras. Mahina, mababaw, basag ang paghinga ni Sarah, ngunit naroon pa rin. Lalong lumakas ang bagyo sa labas, binabayo ang lupa na parang halimaw na gustong punitin ang mundo. Umuugoy ng mapanganib ang mga puno. Nabuo ang mga pagguho ng putik sa landas na tinahak ni Sarah patungo sa lawa. At iyon ang katotohanan. Walang ibang nakakita sa kanya dahil walang ibang makakarating doon. Hindi ngayong gabi. Hindi sa gitna ng bagyo na humaharang sa lahat ng daan. At pinaalis pa niya ang kanyang mga gwardiya, tinanggihan ang kanilang tulong dahil ito ang tanging lugar na hindi niya madadala ang mga bantay, ang luho o ang awa. Nais niyang magluksa ng mag-isa. Halos ikinamatay niya ang pagpiling iyon. Sa loob ng barong-barong, lalo pang itinakip ni Kay ang kumot sa kanya at bumulong sa nanginginig ng ngipin, huwag kang titigil sa paghinga. Huwag kang titigil. Hindi siya nagising. Nanatiling maputla ang balat, ngunit ang tibok sa ilalim ng kanyang tadyang, mahina man, ay patuloy na kumakabog sa tainga ni Kay tuwing siya ay sumusuri. Lumipas ang mga oras bago sumilip ang bukang liwayway. Humina ang bagyo, tumahimik ang hangin, ngunit hindi gumalaw si Sarah. Sinubukan ni Kay muling tapikin ang mukha niya, mas malakas ngayon. Magising ka. Kailangan mong kumain. Kailangan mong uminom. Hoy, matanda. Wala pa rin. Inalog niya ang balikat. Wala pa rin. Sumirit ang hilaw na takot sa kanyang lalamunan. Ang parehong takot na naramdaman niya nang mapagtanto niyang hindi na nagigising ang kanyang ina ilang araw na ang nakalipas. Humigpit ang hininga, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi. Hindi. Huwag kang mamatay. Pakiusap. Pakiusap.
Tumayo siya at naghanap ng tulong sa loob ng barong-barong. Walang telepono, walang apoy, walang saklolo. Isang kalawangin na lata at isang walang laman na timba lamang. Napatingin siya sa shawl ni Sarah. Maganda, makapal, mabigat kahit sa ulan. Isang bagay na hindi iiwan ng mayayaman. At doon niya nakita. Isang maliit na bukol sa ilalim ng tela malapit sa kanyang baywang. Hinila ni Kai. Isang maliit na makinang bagay, itim na metal, may kakaibang ilaw, hindi normal na telepono, hindi niya maintindihan. Ngunit nang pindutin niya ang nag-iisang pindutan, kumislap ang manipis na berdeng ilaw sa malayo, milya-milya ang layo, isang tahimik na senyas ang ipinadala sa pribadong satellite network na pag-aari lamang ni Sarah May. Sa loob ng ilang segundo, natanggap ng kanyang security team na matagal nang naghahanap sa kanya ang lokasyon sa malalim na bundok. Ngunit barado ang daan ng mga natumbang puno, binaha ang mga kalsada, at nasira ang mga daanan. Iisa lang ang paraan, helicopter. Hindi alam ni Kai ang alinman doon. Ang alam lang niya, 5 minuto matapos niyang pindutin ang pindutan, isang malayong ugong ang pumuno sa langit. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Sarah, iniisip na magugunaw na ang mundo. Bumukas ang pinto. Sumabog ang hangin sa silid. Tumagos ang mga ilaw sa siwang. Bata, lumayo, sigaw ng isa, at napaatras si Kai, nakadikit sa dingding, takot na takot habang sumugod ang mga estranghero na nakaitim. 2 agad ang lumuhod sa tabi ni Sarah. Mahina ang pulso. Hypothermic siya. Kunin ang kumot ngayon. Nakatitig si Kai, nanginginig, sigurado na sasaktan nila ito. Ngunit tumingin sa kanya ang isa, isang matangkad na babae na matigas ang mukha, at marahang nagsabi, ikaw ang nagpanatili sa kanyang buhay. Hindi naintindihan ni Kai ang mga salita, ngunit naintindihan niya ang tono. Maingat nilang binuhat si Sarah sa stretcher. Sinubukan ng isang gwardiya na ilayo si Kai, ngunit kumapit siya sa kumot gamit ang 2 kamay. Hindi, wag siyang kunin, iyak niya. Tinitigan siya ng pinuno, ang kanyang mga paa ay walang sapin, ang putik sa kanyang damit, ang kapayatan ng kanyang mga braso, ang takot sa kanyang mga mata, at muling tumingin sa kalagayan ni Sarah. Isama siya, utos niya. Hindi alam ni Kai, ngunit si Sarah May, isa sa pinakamayayamang babae sa mundo, ay agad na isinakay sa pribadong medikal na eroplano. Sa loob, agad siyang nilapitan ng mga doktor. Cardiac shock siya. Magbigay ng mainit na GI fluid. Oxygen. Stabilize bago tayo lumapag. Nakaupo si Kai, nakatali sa upuan na hindi niya maintindihan. Nakatingin sa mga wire sa dibdib nito, sa maskara sa mukha, at sa pagkataranta ng mga doktor. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang ina, hindi na siya nag-iisa. Nagising si Sarah makalipas ang 2 araw sa pribadong silid ng ospital. Ang una niyang nakita ay isang maliit na batang nakakulubot sa sopa sa tabi ng kanyang kama, yakap ang tuhod, natutulog na nakabaon ang mukha sa braso. Mukha siyang maliit, malamig, nawawala. Ang huling naalala niya ay ang pagbagsak sa tabi ng libingan ng kanyang anak. Sinubukan niyang magsalita, ngunit tuyong-tuyo ang lalamunan. Agad na pumasok ang nurse. May, gising na kayo? Itinuro ni Sarah ang nanginginig na kamay kay Kai. Apo ko ba siya? Mahina niyang bulong. Hindi po, ma'am. Siya ang batang nagligtas ng buhay ninyo. Kumunot ang noo ni Sarah. Nagligtas? Ipinaliwanag ng nurse ang lahat. Ang paghila sa putik, ang kumot, ang mga oras na nagbantay siya sa paghinga, ang pagpindot sa tracker. Idinikit ni Sarah ang nanginginig na kamay sa bibig, na puno ng luha ang kanyang mga mata. Diyos ko, dagdag ng nurse ng mahina. Patay na ang kanyang ina 2 linggo na. Hindi siya nagsalita sa kahit sino maliban sa inyo. Sumikip ang lalamunan ni Sarah. Saan? Saan siya nakatira? Sa upuan, ma'am. Ayaw niyang lumayo sa inyo. Dahan-dahang iniikot ni Sarah ang ulo at bumulong, halika, maliit na isa. Dumilat si Kai nang marinig ang kanyang tinig. Lumaki ang mga mata, nag-aalinlangan, takot, ngunit tumayo at lumapit sa kama. Inasahan niyang sigawan siya o palayasin. Iyon ang nangyari noong huli siyang humingi ng tulong. Sa halip, isang marahang nanginginig na kamay ang